Magbabasa at mamimili si DJ Lindsay ng pinakamagandang liham para sa kanilang minamahal. At pagdating ng February 13, the best letter will be read on air at mananalo ng napakagandang bouquet mula sa Energy FM at flowerstore.ph. Regalo namin ng flowerstore.ph ang app voucher code na EFM Love. May 25% off at free shipping pa mula February 9 to 14. Valid for multiple uses and maximum discount of 250 pesos. Ito ang Lihim Bulaklak Mwah. Wag mo sabihin radyo. Wag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Sabihin mo. Energy. Energy. Cheers, miss! Dabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. We are number 106.7 Energy FM. Pag wag mong sabihin na radyo, sabihin mo Energy. Sa magandang morning pa rin po sa ating mga pangga na nakakaloka to the highest level dahil ang dami nang na-excite sa ating pag-line item for today. Bukas na lang. Sa mga kabubukas pa lamang po ng kanilang mga radyo, ako po si Kapitana Sisa sa ngalan ng aking partner na si Tita Cora. Ito pa rin ang Baklita sa Woo! 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 Hello, nabitin pa yung isa. Woo! Good morning po sa inyong lahat. Kamusta naman din ang inyong umaga? O, diba? Kumaga parang anong oras na ba? O, 10:27 na magta-10:13 na. Oo. Yung iba hindi pa rin tapos mag-coffee break. O, nakakaloka. Aabutan na lang lunch. So ano, wala nang tayuan sa pantry? Ganon? O di naman kaya kung saan kayo kumakain. Diretso na, tapos babalik 2:00. Ganon. Anyway, salat pa rin po ng ating mga motorista. Ayan sa mga nagmamaneho sa daan, ang ating mga in-drive at grab drivers, mga lalamove drivers natin. Hello po sa inyong lahat dyan. At syempre sa ating mga riders, mula Joyride, Move It, Angkas, diba? At syempre meron pang iba Parang, meron pa ba? Kung meron, i-comment down below, diba? Sa mga nagpapahinga ngayon, dahil baka mainit sa labas, diba? Ayan, laban lang, diba? Ganyan talaga. Wala tayong magagawa. Kundi mahal mo na. Matadan. Hoy! Hindi yung ganon. Pero eto na, wag na natin patagalin pa ang ating second Baklatest! Diba? Talaga nga naman, bago tayo tumungo sa ating blind item for today. Eto na muna ang ating second Baklatest dahil ang ABS-CBN daw ay hindi naman daw or hindi nila gagawing ipagdamot ang kanilang mga artista sakali man din na gustong kunin ng TV5. Ha? Ganon Talaga ba? Hindi sa mga proyekto, diba? Kumaga parang hindi naman sila magsistrict na tipong, o hindi pwede amin yan. O hindi pwede ganito, diba? Hahayaan nila na gumawa ng mga projects since ngayon medyo malawak na, diba? Ang pwedeng marating ng mga artista nila, lalo pat sa iba't ibang networks, ay may laya na ang mga artistang ito na makapagtrabaho. Kasi nga, sino nga ba naman ang sinasabi ko na kanilang pinayagan na, alam mo yon, under sa kanilang network ay diba, na pinayagan nila na sige, gagawa kayo ng proyekto, trabaho yan, go. Diba? Full support. Bagamat natapos na ang kontrata sa pagitan ng ABS-CBN at ng TV5, ay hindi naman din nila talaga, alam mo yun, kumaga pagbabawalan ang kanilang mga artista na tumanggap ng proyekto sa iba't ibang network, specifically sa TV5. Yung gaya ng sinasabi kong artista, kasi si Piolo Pascual, diba, is under Star Magic talaga at homegrown talent talaga yan. Dahil galing yan sa Star Magic talaga. Diba? Papayagan nilang gumawa. Kasi diba gagawin nila yung The Kingdom, tapos itong si AA, o diba? Si AA kasi ang tawag dito kay Christine Reyes. Diba? Gagawin nila doon, kasama nila dito si Derek Ramsey.
na gagawin nila under TV5. Kaya nga naman, 'di ba? Sabi nga nila, wala naman 'yun eh. Hindi porket natapos ang kontrata namin, 'di ba? Kumbaga parang professional naman silang lahat, pare-parehas. Kumbaga parang willing naman daw sila. At hindi rin naman daw isinasara ng TV5 ang kanilang pintuan sa future collaboration pa rin ulit with with ABS-CBN. Sabi ng ibang mga kapamilya fans, di na, wag na! Ganon. Ganon talaga yung tono. Ganon talaga yung tono. Di na, wag na lang! Hindi naman. Kumbaga parang wala naman yon professionally, di ba? Si Vina Morales po under Star Magic pero GMA contract star na rin. O, di ba? Maganda yung mga ganon kasi nagkakaroon ng chances, di ba, na magkaroon ng mas malaya at mas magawa nila yung gusto nila bilang artista, hindi dahil sa nalilimitahan sila dahil nga nakatali sila sa isang network. Di ba yung mga ganon? Para tuloy sabi ng ilan, sana pala hindi na lang din umalis si Andrea Brillante sa Star Magic. Pero syempre, meron pa rin siyang kanya-kanyang desisyon yan eh, 'di ba? Kung anong gusto nila, sa tingin nila mas makakabuti para sa kanila, 'di ba? Eh hindi naman din tayo. Tsaka isa pa, under Shirley Kwan, sigurado hindi siya pababayaan. Look at Bea now, 'di ba? Nananatiling, alam mo 'yon, nananatiling star, 'di ba? As in talagang bankable star, 'di ba? Kasi nga hindi naman pinababayaan. Tsaka may mga series of endorsements naman din na nakikita naman din natin na naipapasok sa kanila, o 'di ba, ng bongga. Kaya tama lang din naman 'yon. No more network war, 'di ba? As in talagang kung kukunin, di kunin, 'di ba? Ang importante, hindi madehado yung mga artistang magtatrabaho. Bayaran ng sapat, all quits, win-win situation. Happy lahat. Ganon yun, hindi ba? Pero yun na nga, sabi nga ng ilan itigil na siguro natin yung tipong pagpupuksa. Pagpupuksa! Tama na yung pagpuna dahil nga, syempre, 'di ba, yung natapos sa kontrata between TV5 and Kapamilya, parehas naman siguro it's a mutual decision to end the contract, 'di ba? Kumbaga parang maayos naman sila siguro nila na pag-usapan yan in a professional manner. Huwag na natin yung gatong-gatungan na tipong, ay hindi ganito, wala kasi wala silang artista, walang ganun. 'Di ba? Kung walang artista, dibigyan ng artista para yung mga artista naman ng bawat networks, 'di ba? Is magkaroon ng chance ang magkaroon ng trabaho, 'di ba? Mark Heras, 'di ba, tulungan, 'di ba, yung mga ganyan na nakakaloka. Hindi yung tipong itetenga nyo, itatali nyo naman din sa, kumbaga sa poder ninyo, tapos hindi rin mabibigyan ng proyekto. Nga, ganon, di ba? And they might as well napayagan, and which is, ganito yung nangyayari ngayon, since napapanood naman na ang iba-ibang mga content sa Kapamilya channels from A to Z, may All TV2, from GMA, di ba? O, hopefully, di ba, magkaayos ulit at magkaroon ulit ng chance na makapanood ang ilan na sa mga taga-suporta nila sa TV5, 'di ba? Gaya nga ng sinabi ko, 'di ba? Ayon sa impormasyon na atin nakalap, hindi naman nila isinasara ang kanilang pintuan, 'di ba? Para muling makatrabaho at makakolab ang ABS-CBN sa TV5. O, 'di ba? Nakakaloka. Malay mo yung iba mapunta sa Raffy Tulfo, ganyan. Eme! Raffy Tulfo! Nakakaloka. Hindi kasi may mga iba-iba naman din na may mga shows pa, 'di ba? Na ginagawa din under TV5, 'di ba? Malay mo naman magbigay ng mas malawak na oportunidad sa lahat para lahat happy, para masaya, 'di ba? At the end of the day, ang kailangan natin pare-parehas is trabaho. Ganon. 'Di ba yung mga ganyan? Bakit ba nasabi ang Raffy Tulfo? Uy, wala po akong I have nothing against the program. Idol ko po yan, si Sen. Kahit sa anong show sa ABS, wag lang sa Soko. Taba din ang utak mo, Jeff, no? O mali may remake yun. Calvento Files, ganyan. Eme lang, bakla, oh. Hi, Jerwin De Leon, na nakikinig ngayon all the way from Singapore. Naku, eto na nga. Tapusin na muna natin, chika. Pero itong inaantabayanan ng lahat, diba?
So, eto na. Kumapit ka na sa iyong kinaupuan dahil, o, diba? Akin nang nararamdaman. Oy! Ang chikang nasagap ko nga kahapon para sa ating blind item. Oy! Eto, no, bilis, diba? Ang daming nanonood kagad, basta chismis. Diba? Umaakyat ang counter. Pero eto na nga, diba? Makinig kang maigi. Sino itong dalawang magjowang ito? Nung una, ay hindi naman talaga natin inakalang magiging sila. Kasi nga si Boylet, mukha namang happy, 'di ba? Sa mga past relationship. Pero, 'di ba, nung si Boylet ay naging single, parang hindi rin natin sukat akalain na makakatuluyan niya itong, alam mo yung jowa niya ngayon. 'Di ba? Kasi unexpected. Baka pwede din i-guess sa mga artist nila si Kuya Will, pero dapat nga lang malakas ang loob para Oo nga. Bakit walang gusto alam mo yun, mag-volunteer na mag-co-host? Ako mag-volunteer ako. Kaya ko naman yan, di ba? Kaya ko sigurahin lahat ang pagtalak ni Kuya Will, di ba? Pero eto na nga, mabalik tayo dito na unang-una kasi parang hindi naman natin sukat akalain, 'di ba? They really make or made a perfect couple talaga. Kung titingnan natin sila na parang tipong masaya na si aktor kasi hanahanap na niya yung mga, alam mo yun, pinakaasam ng puso niya na hindi niya nakita sa mga previous na nakarelasyon niya. Kaya lang sa kabilang banda, nagulat ang bakla nang makarating ang balita na ay hiwalay na pala, 'di ba? Yung una nga hindi nga tayo naniwala na parang, talaga ba? Sila magjowa, baka naman for publicity lang. Pero ngayon daw, hiwalay na daw. Pero hindi klaro kung ano ang dahilan. Kung naliliitan ba dito kaya? Naliliitan! Naliliitan ba kay aktor? Ganyan. Diba? Or hindi ba siya happy? Ganyan. Na nakakaloka. Kasi nga naman, kasi recently daw, itong si aktor, madalas na naman daw na nakikita. Hindi naman pala siya madalas nakikita, 'di ba? Actually, magbabalik pa lang din siya ulit. Sabi tuloy ng ilan, hindi ba kaya pinaiingay lang yung issue na yan? Kasi nga, magbabalik, 'di ba, si aktor, 'di ba, sa paggawa muli ng mga projects, 'di ba? Reggie De Mesa, shout out sa lahat ng Pinoy dito sa Seattle, Washington, celebrating Seattle Seahawks Super Bowl. Ay! 'Di ba? Ay, ingat kayo diyan. Tapos eto na nga. Kumaga parang sabi ng ilan, parang may katotohanan kaya ito. Pero kasi ang sabi ng chismosa nating Ibong Tiririt na may lawita. Ano daw? Ayaw na daw nila i-publicize yung breakup. Kaya tahimik na lang din sila. Kasi nga daw, kung mapapansin nga daw ngayon, 'di ba, sa social media, buhat na naging kasi sila, madalas daw talagang, alam mo yung pineprenda, 'di ba, na happy sila, lagi silang together, na ganyan, na yun ang laging pinoproject ni Girl Lalu at saka ni etong si Boy Lelet. Na happy sila together. Hindi dahil para pasakitan kung yung mga past relationships nilang parehas, pero kung hindi para patunayan lamang na there's always a second chance in love. Ay! Nako, nakakaloka. Pero yun na nga. Diba? Sa di malamang dahilan, kasi nga para ba ngayon, napansin lang ng ilang mga netizens na parang hindi na sila nagpo-post ng mga, alam mo yun, sweet photos nila together. Buhat nung naging sila na hindi pa naman din nila kinlaro sa publiko, 'di ba? Nakakaloka na para bang sinasabi is, 'di ba? Mukha naman silang okay. Kaya lang recently nga, 'di ba? Simula nga nung another clip. Naging controversial sila.
Yun. Naging controversial sila. Pero yun na nga, as in talagang inakala ng mga tao na, baka ito na nga, baka this is the one, this is the right one. 'Di ba? Na nakakaloka. Ay nako, ang dami mong alam, Daryl Fukunaga. Sabi mo, lumilipad ba yung girl? Hindi. Hindi pa siya nakalipad. Diba? Pero kasi 'di ba madalas yung role ni girl. Ay, hindi mahuhulaan nyo. Pero eto na nga. Hindi na nga daw kasi nagpo-post ng mga sweet photos nila online. Kaya parang tipong mas pinagtibay nitong ibong tiririt na ito na nung ichika niya sa akin na malamang baka hiwalay na nga. Kasi ang reply ko lang naman kay Ibong Tiririt is sabi ko, baka naman kasi gagamitin lang din yan na issue para din. Kasi 'di ba si girl nowadays, hindi mo na rin maside China. Parang buhat ng, alam mo yun, na nagkaroon sila ng relasyon na parang tipong, ay teka sandali, parang medyo hindi na natin masyado natatanaw. 'Di ba? 'Di ba itong jowa naman kasi, mas alam mo yun, happy na siya ngayon sa kung anong meron siya. Pero yun na nga. Tapos madalas din daw, sabi ng Ibong Tiririta, nandun na naman daw siya sa tropa niya. O, diba? Na siguro doon naglalabas ang hinaing and everything, ganyan, diba? Pero yun lang, diba, na nakakaloka. Tinatanong ni Mario Palmera kung half daw ba yung aktor. Anong half? Half Chinese, half garter, ganon. Anong oras kaya nahati ang katawan ng aktor? Pero yun na nga, as in, hindi natin sukat akalain, pero kasi inaalam pa nila kung yung anong detalye. Bakit nga ba? Pero yun lang din ang nasagap niya na pinili na daw nitong dalawang couple na ito na, alam mo yun, na wag nang i-publicize. Just let it go. Hayaan na. Let's all move on. Ganon. Diba? So, sino tong couple na to? Makikita nyo rin naman Hanapin nyo kung sino maraming couple. Diba? Malalaman nyo yan kasi, alam mo yun, hindi na nagpo-post ng mga together. Tsaka recently, parang ang posting, puro solo shots na. Ay! Diba? Basta, masasabi ko lang, guwapo yung actor. Natural, wala namang... At yung actress, maganda siya. Oo, nakakaloka. Diba? Na nakakaloka. So, hindi ko rin sukat akalain. Talaga ba? Hiwalay na. Na nakakaloka. So, yun lang. Ang kaya ko mga ibigay na detalye sa ating pag-line item. Antayin lang muna natin na pumutok ito ng husto. Pero yun nga. Diba? Anyways, ako'y magpapaalam na. Ganda, di ba? Sabi na naman ni Daryl, nakakaloka. Sa amin, sasakit na naman ang ulo niya sa kaiisip. Si Corina 29, di ba? Panay ang message sa akin sa TikTok. Sino yung line item mo? Siyempre, diba? Pero yun lang. Pag nalaman nyo din yun, actually puputok din naman yan Dahil yung sinabihan niya ay kilala din. Diba? Yung kaibigan nitong aktor ay kilala rin naman siya sa industriya. At sa tuwing kasakasama niya yun, sa tuwing kasakasama niya itong kaibigan niya, laging, alam mo yun, broken-hearted si aktor. Yun na lang ang last, Yan na lang ang last na clue na pwede kong ibigay. Other than that, wala na. Hindi ba? Kasi susunod na si Sheena sa ating programa. Well, in the meantime, mga pangga, bukas po magkarinig ang magkapanooran naman tayo para sa isang umatigabong chikahan na dala-dala na nag-iisang bakla pa rin dahil ang tita ko rin nyo still on medical leave. Mare, magpagaling ka. We miss you here sa programang Baklitas, diba? Well, in the meantime, mga pangga, ako po muli sa Kapitana Sisa sa ngalan ng aking partner, si Tita Cora. Ito pa rin ang Baklitas
Woo, 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 woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo energy.